Okay, so dun tayo sa industry insights and opportunities. Sa tingin mo ba, ngayong year 2026 going to 2027, in demand ba, in demand pa rin ba ang pagiging network engineer? Ay, oo, te. Lalo na yung artificial intelligence, AI. Yung Papunta na nag-boom sa ngayon, oo. Kaya talagang magiging in demand yan. Kaya kailangan yung mga senior high school students natin, as early as now, pag-aralan nyo na yung artificial intelligence. May mga mm, online certification and training naman sila na pwede i-attenan. Ayun. related to that, how are cloud computing and AI changing the field? Changing the things. Paano nag-iiba? Kasi dati wala pang cloud, wala pang AI. Paano niya iniiba? From, 'di ba? Syempre nag-graduate ka anong year. Mm-mm. Tapos parang paano niya pinivot into Ay, cloud and AI? ano paano? Paano no Paano yung paano binago yung buhay oo, natin? oo. Ang laki ng binago, te. So ngayon, napakabilis ng kumuha ng mga information. Mag-type ka lang sa AI bot nyo, andyan na In lalabas na relation dun sa work mo, paano sa work niya, ko. oo. Sa work ko kasi, ate, Ang tawag dun, pag in-embed mo yung AI, yung cloud, mm, paano niya napapabilis yung work. mapapabilis Oo. yung work. Yun ate, kung wari ate, merong incident ticket, troubleshooting nyo. Tapos, hindi siya originally galing sa akin. Galing muna siya sa ibang team. Mm-mm. Tinroubleshoot nila, tapos hindi nila na-resolve. Tapos ang haba na ng communication. Okay. So, ang tagal nun, pag binasa ko yun, intindihin Mm-mm. ko lahat yun. Baka malaman ko kung anong gagawin ko. Mm-mm. Ang ginagawa ko, te, pwede kasing i-export yung ticket, Mm-mm. yung details niya. Tapos i-upload ko yun sa AI namin. Tapos Ah, ipapasummary ko sa kanya. Anong nangyari dito? Give me summary. kasama ba dun yung, paghingi ng solution kay Yes! AI? Yes! How can I resolve it? Yeah. Ganon? Kapag hindi mo alam ang gagawin mo, you can ask kay Oh. AI kung ano yung mga possible. Ang laking tulong, te. Ang Pero, laking tulong. ilang percentage na, Nami-memes yung na tama yung suggestion ni AI? Actually, te, ibibigay niya lahat ng possible solutions. It's up to you to pick up. So, Oh, yung okay. AI naman, hindi siya 100% Accurate. accurate. Mm. Ang bibigay niya lahat ng possible solutions. Mm. Tapos ate, kung yung AI na yun, embedded siya sa company mo, ang kagandahan nun, alam niya yung nangyayari sa company. Alam niya yung mga information doon. So, connected yung mga knowledge base dun sa AI. So, Okay. yung mga ibibigay niya na solution, pwedeng galing din sa mga past trouble. Oo. Kaya, malaking bagay. Hindi ka na mangangalkal ng, ano kasi ginawa ko dati. Siya na, Okay. papaalala niya sa'yo. Parang no, parang nakalink na siya, Oo. connected na siya. Mm-mm. So, yung mga possible na isasuggest niya ay galing din dun sa mga company policy, tapos yung Oo. Mga procedure namin. yung discussions. Oo. Mga Okay. past trouble. Meron din sa ticketing system namin natin na every response or action mo dun sa client, Mm. merong link doon na pwede mong, bakit nagtanong siya, hindi ko pa rin ma-access. Mm. May link doon sa ticketing system namin. Pag click mo yon, i-analyze na yung problema. Tapos magbibigay siya ng suggestion. Okay. With that, ay kanina 'di ba parang sinasuggest mo na mga estudyante mag-explore na kayo tungkol sa AI, ganyan, which is para maka-help sa kanila in the future din. Ngayon, ano ba yung career opportunities na pwedeng i-explore ng mga students after gaining yung networking skills? Career opportunities. Mm-mm. Kumbaga, ano yung magiging pwede ng Oo. trabaho. Bawa, yun, graduate ka ng ECE, ano yung mga career opportunities? Network Mm. engineering lang ba or meron pang other Marami. opportunities? Kuwari sa course ko, BSECE, ayan, pwede kayo sa semiconductor. Mm. Like, on semi, sample yung mga yan. Uh, Anong ginagawa Texas Instrument. ng ECE sa semiconductor company? Gumagawa sila ng mga, Design? hindi, tawag dito, gumagawa sila ng mga resistors, ICs, Ah, capacitor, ah, yan. Yung mga, kasi ate, sa isang maliit na chip lang na ganyan, ang dami ng component. Ang dami na niyang pwedeng gawin. ganun pala Yun yung yun. nilalagay. Pag binuklat mo yung cellphone mo ate, yung mga component doon,
Yun yung mga ginagawa ng mga semiconductor company. Okay. Parang binibuild yung Oo. pinaka motherboard. Oo, kung ano yung mga nandun. Okay. Tapos meron din PCB design, Ano yun? yung circuit board. Pag binuklat mo Circuit yung board. cellphone mo, any electronic device, may PCB doon. Akala mo building, kasi ang dami nakatayo. Yung kulay green doon. So, ang ginagawa doon, yung design. Oo. Kayo yung nagde-design. Pag Yung nasa magiging work electronics, mo, ganun. oo. Pag nasa Okay. electronics part. Ganon usually. Mm. Pag communication naman, marami. Mm. Katulad, aside from pagiging network engineer, pwede ka din maging field engineer sa mga telecommunication company. Kagaya ng PLDT, Smart, Blue. Mm. Yun yung mga nagbabantay ng mga cell site natin. Yung mga tower dyan na. Okay. Ayan, sila yung nag-i-install ng mga canopy. Iba pa yung pag magpapalagay ka ng internet sa bahay. Mga technician yung mga yun. Hindi sila yung mga ECE. So, yung ECE, sila yung sa mga cell site. Oo. So, kung may, halimbawa, nag-off yung cell site. Oo. Kung kayo dead mag-troubleshoot. spot dito sa bandang lugar natin, bibisitahin nila yan. Okay. Tulad ngayon, kung bumabagyo, mahina yung signal, di ba? Bumagsak yung isang site na ganyan. Pupuntahan nila yan. Yun yung naging OJT ko, te. So, sumakit kami sa mga tower talaga, 120 feet yun. Okay. Yun. Kaya lang, if nasa province ka, medyo mahirap yung ganun. Yung Kailangan mong kung lumabas. nasa province ka, yun yung mga possible na pwede mo maging trabaho. Kasi yung mga ganun dito sa mga province natin. Ang mahirap na dito sa province natin, yung mga hub nga na sinasabi. Like yung mga outsourcing kasi yung mga yun, di ba? BPO. BPO sila. We are under BPO. Pero hindi tayo call center. Kasi iba ka ng BPO call center. Marami yun. Pero engineer pa rin yung work, pero under ng BPO. IT engineering BPO. Which Yun. is kasi, Nasa Manila sila. yung mga client ay mga taga-ibang bansa. Oo. Okay, doon na tayo sa Uy, bilis natin. Ano yung advice for students and fresh graduates? Ano yung may advice mo sa kanila? Paano ba sila magpe-prepare para sa ganitong course? Ayun. So, Ganitong siguro parang Kausapin kinakausap natin mo yung senior high school. senior high school, paano so sila dapat magka-college pa lang mag-prepare? sila. Oo. Actually, alam ko sa senior high school dahil 8 to 12 na sila, parang kung anong titik nilang course sa college, may preparation na sila during senior high, di ba? Yun yung alam ko. So, kung wari ang pipiliin yung course sa IT. STEM ata yan Under ng STEM, Science, Technology. So, dahil bata pa kayo, tapos exposed naman kayo sa technology, sa online, gamitin niyo yung chance na yon para mag-aral. Hindi lang puro laro, ML, ganyan-ganyan. Bigyan niyo din ng time na kumari, ito yung sikat ngayon, AI, pag-aralan yung AI. And then, pagka-graduate yun ng college, kumari ECE, may licensure exam kasi, take that licensure exam. And then, advice ko din, if you could take certifications. Yun nga lang medyo mahal, pero kung meron naman kayong means, kagaya ng Cisco kasi ate, yun yung after graduation. Mag-take nila, maghanap sila, mag-check sila ng mga trainings and certifications. Oo. Kasi yung Cisco ate, nag-work yun ng $300. So sa pera natin, 18,000 yun. Mas mahal pa siya sa licensure exam. Yes. Tapos, yung licensure exam kasi, 1,500 lang yata or something. Tapos 10 years validity. Tapos pag nag-renew ka, pupunta ka lang ng PRC to renew yung ID mo. Pero sa mga certification sa atin, international yan, 3 years lang yung validity. Tapos, para ma-renew mo yan, mag-exam ka ulit. Kaya sobrang ang laki pagka meron kang CCNA, Cisco Certified Network Associate na certificate. Okay. Sige, grabe. Sabi kaya ba? Baka na information overload na sila. So, pumunta na tayo sa Fast Talk. Wow! Ay, Fast Talk. Mabilis ba yan? Mabilis. Bilisan mo, konti lang to. Okay. Cisco or cloud? Cisco muna. Remote or on-site? Siyempre remote. Certification or experience? Both. Both. Oo. Kasi certification, experience, kasi yung iba nagtitake lang ng certificate, hindi na siniseryoso yung in-depth knowledge na makukuha nila. Okay. So, matetest kung talagang alam mo yung certificate mo,
Pag Kung in-interview ka, situational questions. tatanungin ka, Oo. do you have any experience about ganito, ganyan? Hindi lang ganyan, te. Kung sasabihin nila, kung may slow connection sa isang company, paano mo i-resolve? Eh, certified ka lang, wala kang Kasi, experience. oo, wala kang So experience. hindi mo siya Oo. okay. So, Kaya depende experience. talaga. O pareho. Meron naman yung pag yung certificate naman magagamit mo siya. Pag mag-a-apply ka kasi, ang gandang tignan ng Na, CV mo pagka may mga ganyan ka, may mga ah, CCNA ka, PCNSC, ITIL before. okay. Kaya parang kailangan both yan. Both, okay. Ito, most important soft skill. Communication skills. Communication skills. Oo, ganun. Kasi Okay. kahit gaano ka kagaling, hindi mo And, naman ano to? Third language. pwede Kasi din. edge, no? Edge din yung kung bakit Sa ako language. nakapunta sa ko ngayon, dahil sa pagiging bilingual ko. Dahil marunong ko Mm. mag-Japanese. And merong Meron akong certification. additional pay for the Yes, language. yes. You are being paid sa skills mo sa tech saka sa language. Magkaiba. Magkaiba. 'Di ba? In the pay, Magkaiba. alam ko, in the payslip, ito yung basic pay mo. Oo. Tapos meron kang language. Oo. Ayan na. So, Yun. mag-graduate kayo ng ECE, tapos mag-aral rin kayo ng mga language kung may time Oo. kayo. Alam ko ate, yung mga senior high, meron din sila mga subject na foreign language. Oh, okay. Ang I ganda suggest, yung Mandarin kasi mahirap eh. Pero yung Japanese, mahirap din, pero mas possible, tingin ko, mas madali. Pero hindi man, kasi ang daming Japanese company dito sa Philippines. Okay. So, ito na. What message would you like to share with students and aspiring ECE professionals? Ayun, habang bata pa, simulan nyo ng matuto. Habang mainit pa yung plancha, sabi nga doon. Diba? Kasi habang tumatanda ka, mas madami nagiging responsibility. Diba? Tapos yung focus mo, nawawala ka. So ngayon, habang bata ka, take lang ng take, matuto ng matuto, willing to learn ka lagi dapat. Yan. Thank you so much sa ating guest for today. Sana'y marami kayong natutunan. And thank you for joining us on Career Talk PH. Remember, every expert was once a beginner. Keep learning, stay curious, and keep building your future. See you in our next episode. Don't forget to like, share, and subscribe our channel. Thank you. Thank you po!